sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Gerald Gallardo. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balita. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Mahigit 400,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa checkpoint sa Coronadal. Seguridad sa rally sa Cebu City, tinutukan ng mga kapulisan sa Police Regional Office 7. At lalaki arestado sa Diliman, Quezon City dahil sa pagbebenta ng online financial account. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team. At nakipagkasundo para sa meet-up sa isang lugar sa Maginhawa Street, Diliman, Quezon City. Dito na ikinasa ng mga tauhan ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ang isang entrapment operation. Matapos ma-verify na aktibo at gumagana ang ibinebentang ATM card, agad na inabot ng nagpanggap na buyer ang mark money na siyang naging hudyat para sa agarang pag-aresto sa suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng QCDAC ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Magandang araw po sa ating lahat. Muli po ay pinapaalalahanan natin ang lahat na huwag ipagbili ang inyong mga ATM cards at SIM cards dahil ito po ay may karampatang parusa sa ilalim ng batas na Anti-Financial Account Scamming Act or ang APASA Law. Ang inyong mga naibentang SIM cards or accounts ay maaaring magamit ng mga scammers para maisagawa ang kanilang mga illegal na mga gawa. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value individual matapos itong mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Lucena City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Ginny Marie Pamoso. Value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Quezon Provincial Police sa Lucena City. Matagumpay na isinagawa ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit ang operasyon laban sa illegal na droga sa Barangay Cota, Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Joe, 38 anyos, tricycle driver at residente ng Barangay Dalahican, Lucena City. Nasamsa mula sa kanya ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 37 na gramo na may kabuwang halaga na mahigit 750,000 pesos sa street value. Nakuha rin ang isang self-sealing plastic bag na naglalaman ng 90 gram ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 32,400 peso, 1,000 piso na ginamit bilang buy-bust money, isang sling bag, coin purse at isang tricycle na gamit ng suspect. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaigting ng Quezon PPO ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga sa buong lalawigan. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon at pakikipagtulungan ng mga mamamayan, nananatiling matatag ang kanilang paninindigan na sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad. Layunin ng kapulisan na masiguro hindi lamang ang kaligtasan ng bawat mamamayan, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng mas tahimik, ligtas at paunlad na komunidad
para sa mga taga Quezon. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Pinangunahan ng Marinduque Police Provincial Office ang isang road safety at implant K5 seminar sa bayan ng Mugpog bilang bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya para sa kaligtasan sa kalsada at disiplina sa lansangan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Christine Lorenzo. Matagumpay na isinagawa ng Marinduque Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Arthur A. Salida ang Road Safety at Implant K5 Seminar nito lamang ika-12 ng Setyembre sa covered court na barangay ng Kauno, bayan ng Mugpog, Marinduque. Katuwang dito si Police Major Jerome V. Menjola, Acting Chief ng Police Community Affairs and Development Unit at dinaluhan ng mga motorista, barangay officials, kabataan at iba pang kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Formal na sinimulan ang programa sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Arnelito Requillas, sinundan ng welcome remarks mula kay Police Major Ferdinand G. Lacdao, Acting Chief ng Police ng Mugpog Municipal Police Station. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Salida ang kahalagahan ng disiplina at pagiging responsable ng bawat motorista upang makaiwas sa aksidente at makatulong sa mas ligtas na pamayanan. Sa lecture proper, tinalakay ni Police Executive Master Sergeant Agerico Luis C. Javier ang mga mahahalagang kaalaman ukol sa road safety. Ipinaliwanag ni Ms. Kisaline Mauzar Tapel mula sa Land Transportation Office ang mga probisyon ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Inilahad naman ni Police Lieutenant Violeta M. Hernandez, Chief ng WCPD, ang nilalaman ng Implant K5 na nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mga barangay. Layunin na aktibidad na ito na paigtingin ang disiplina sa kalsada, palawakin ang kaalaman ng komunidad sa mga batas trapiko at patatagin ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan para sa mas ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Tiniyak ng PNP katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang seguridad at kaayusan sa ginanap na Translasyon 2025 sa Naga City bilang pagdiriwang ng Peña Francia Festival kung saan libu-libong deboto ang nakiisa sa aktibidad. Patrolwoman Vanessa Sol sa balita. Ang taunang Translasyon Procession ngayong 2025 bilang bahagi ng Peña Francia Festival na itinuturing na pinakamalaking reliyosong pagtitipon sa Bicol at isa sa pinakakilala sa buong bansa. Libo-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa ang dumagsa upang masaksihan at makiisa sa mapayapang paglipat ng mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia mula sa Basilica Minore patungong Naga Metropolitan Cathedral. Sa kabila ng dagsa ng mga tao, nananatiling maayos at ligtas ang prosesyon dahil sa mahigpit na seguridad at koordinasyon ng mga otoridad kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang matagumpay na pagdiriwang ay patunay ng matibay na pananampalataya ng mga Bicolano at ng patuloy na debosyon kay ina. Ang translasyon ang nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng week-long highlights ng Peña Francia Festival na taon-taong inaabangan ng mga deboto at turista. Mula dito sa Naga City, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. 3 sospek ang naaresto ng Pasay PNP matapos mahulihan ng shabu sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO sa lungsod ng Pasay. Nakibalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 3 lalaki sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o Oplan Galugad bandang alas 12:50 ng madaling araw sa barangay 184 Maricaban, Pasay City nitong Setyembre 13 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Atan, 36 anyos, alias Tata, 38 anyos, miyembro ng Sputnik Gang, at alias Tintin, 46 anyos, at parehong mga residente ng Pasay City.
Nakumpiska sa mga sospek ang tinatayang humigit kumulang 1.39 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 8,840 pesos. Dinala ang mga sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Substation 7 para sa kaukulang dokumentasyon at sa Pasay City General Hospital para sa physical examination at ito turn over sa Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station para sa masusing investigasyon. Sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Isang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba matapos ang ikinasang bypass operation sa Baguio City na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Patrolwoman Jessie Sabado sa balita. Naaresto isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City noong 13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nasamsam mula sa suspek ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 15 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 piso. Na-recover din ang ilang bukas na sachet at iba't ibang drug paraphernalia. Ang operasyon ay ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, katuwang ang iba pang unit ng Philippine National Police at isinagawa sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, Baguio City. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PDEACAR ang suspek at mga ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng pagpapatupad ng 7 agenda ng Acting Chief PNP na nakatuon sa mas epektibong operasyon, pagtugon sa kriminalidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa probinsya ng Apayao, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jessie Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. May paliwanag niyo po tungkol sa basic life support training na third batch na po dito sa RMDU. Ang basic life support training ay isa sa mga programa ng ating butihing direktor na si Police Brigadier General Jezebel Dominguez Medina na kung saan na nararapat na lahat ng miyembro ng RMDU at ng Health Service ay marunong sa basic life support training at hindi lang sa BLS kundi sa mga iba pang training na pangangailangan para pag kami ay responde sa pangangailangan ng kalusugan sa buong kapulisan, equipped at ready ang miyembro ng Health Service. Meron tayong karagdagang announcement na merong gaganaping health fair ang RMDU. Ano po nga ba gusto yung imbitahan yung ating mga kapulisan at kung sino po yung dapat i-invite? Tama yun, sa darating na sa susunod na linggo, sa September 17, magkakaroon ng health fair ang Regional Medical Dental Unit, NCR. Ito'y gaganapin sa Hinirang dito sa atin, sa NCR sa Bikutan, na kung saan napakaraming mga programa ang pwede namin ibigay. Magkakaroon tayo ng lecture, meron tayong iimbitahang mga doktor, espesyalista, para matingnan ng kalusugan ng ating mga pupunta na iimbitahan natin mga pulis at mga clients sa ating papunta sa health fair. At meron din tayong mga ibang activities na gagawin. Meron tayong bone scan, meron tayong ultrasound free. Wow. Ultrasound, at meron din tayong mga merchants na kung saan tutulong din sila sa ating health fair. At isa rin sa mga highlight ng ating health fair ay magkakaroon tayo ng blood donation activity na kung saan ang ating team partner ay isang hospital din, isang tertiary hospital na kung saan sila rin ang magiging partner natin para sa ating bloodletting activity na gagamitin din natin itong mga dugo na ito kung sa pangangailangan ng mga pulis na kapag sila ay na-hospital. Sir, dito ba sa health fair na ito kasama din ba yung mga dependents ng ating mga kapulisan, sir? Tama ka dyan, kasama rin sila. Non-uniform, police, PNP NUP siya kasama rin? Yes, PNP personnel, NUP and uniform, and also their dependents. Thank you, sir. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan,
patnubay ng katotohanan. Para sa ating weather update, as of 9 a.m., ang water level sa Magat Dam ay nasa 184.21 metro. Isang gate ang bukas na may 1 metro ang pagbukas at discharge na 476.17 centimeters. May low pressure area 235 kilometers kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro na nagdudulot ng easterlies sa ilagang bahagi ng Luzon. Sa nakalipas na 24 oras, umulan ng 1 milimetro at inaasang 5 hanggang 25 milimetro ang darating na susunod na 24 oras. Inaabisuhan ang mga residente ng Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilan, Gamu at Alfonso Lista na mag-iingat at maghanda. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Mas pinaigting ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 ang kanilang seguridad sa isinagawang rally sa Cebu City upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Ang report mula kay Patrolwoman Annalyn Condog. Sa gawa, isang mapayapang rally sa Plaza Independencia, Cebu City. Dito 14 ng Setyembre sa taong kasalukuyan, alas 4 ng hapon, kung saan malaya at may nahungi pahayag ng mga kalahok ang kanilang paninindigan sa gitna ng mahigpit na seguridad. Agad na nagtalaga ng mga tauhan ng Police Regional Office 7, katuwang Civil Disturbance Management Team ng Regional Mobile Force Battalion 7 sa pamamagitan ng masinsinang pagbabantay at maayos na koordinasyon. Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga kalahok pati na rin ng mga sibilyan sa paligid ng lugar. Ang buong aktibidad ay sinagawa ng mapayapa at organisado sa tulong ng maagap na pagkilos ng mga kapulisan at pakikiisa ng mga organizer at mga kalahok sa mga alituntunin para sa kaligtasan. Mayang hapon sa tanan. Ako pala si Police Lieutenant Magtoto. So, galing kami sa Regional Mobile Force 7 Pro 7 under the supervision of Police Lieutenant Colonel Paterno Damondon. So, natas kami ngayon na ma-monitor itong mga protesters natin dito sa Plaza Independencia. So before kami napunta dito, nag-prepare kami ng some exercises regarding CDM. And we're here to maintain the peace and order within this area. Mga kababayan nating protesters, sana magkaroon tayo ng harmless na pagprotesta. Kasi kami mga police, naatasan kaming to maintain ang ayusan dito sa syudad natin. We won't allow any disturbances to happen within this peaceful community. Binigyang diin ng Pro 7 na patuloy nilang ipapatupad ang kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan at seguridad sa mga pampublikong pagtitipon, lalo na yaong may layuning sulong ang kapayapaan at katarungan para sa komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na nagbalik sa pamahalaan sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang 802nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit ng caliber .38 revolver at 2 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya na ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas.
Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Pinagtibay ng Revitalized Police sa barangay team ng Igbaras, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang kanilang kooperasyon para sa kaligtasan ng mamayan na sa pamamagitan ng pag-install ng mga warning signages sa iba't ibang bahagi ng nasabing bayan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Sa patuloy na pagtutok ng kapulisan sa kaligtasan at kaayusan ng mamamayan, matagumpay na naisagawa ng RPSB Team Igbaras sa pangunguna ng kanilang team leader na si Police Captain Danilo L. Noca ang ikalawang set ng installation at turnover ng warning and direction signage nito lamang 12 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Indaluyon, Igbaras, Iloilo. Katuwang ang mga barangay officials na pinamumunuan ni Punong Barangay Honorable Carlito Iclar, Megan Society Volunteers at ang LGU Igbaras Office of Engineering, matagumpay na naitayo ang mga signage na naglalayong magbigay ng gabay at babala para sa kaligtasan ng mga residente at bumibisita sa barangay. Ang warning signage ay inilagay sa lugar na madalas daanan at tambayan ng mga residente upang magsilbing paalala sa mga motorista na mag-ingat at maging alerto. Samantala, ang direction signage naman ay magsisilbing gabay para sa mga motorista, bisita at delivery services upang madaling matagpuan ang mahalagang lokasyon sa barangay. Mahalaga rin ito para sa mabilis na pagresponde sa oras ng emerhensya at insidente. Ang ganitong uri ng inisyatiba ay naisakatuparan sa suporta at aktibong partisipasyon ng barangay at SK officials kasama ang komunidad ay isang malinaw na larawan ng bayanihan at pagtutulungan para sa kapakanan ng lahat. Ang RPSB Team Igbaras ay patuloy na magiging kaagapay ng komunidad hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagpapatibay ng seguridad at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nasamsam ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng smuggle na sigarilyo mula sa 2 lalaki sa isinagawang checkpoint operation ng PNP sa Coronadal City. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Emilio Pedroso. Nasagwa ang mahigit 4 na milyong halaga ng smuggled na sigarilyo mula sa 2 lalaki sa isinagawang checkpoint operation ng 1st South Cotabato Provincial Mobile Force Company 3rd Maneuver Platoon sa kahabaan ng National Highway Barangay Saravia, Coronadal City, South Cotabato, bandang alas 4:25 ng madaling araw ng ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa isinagawang checkpoint, naharang ang isang wing van truck na minamaneho ng isang sospek kasama ang isa niyang pahinante na naglalaman ng 1,950 rims ng Titan at Canon brand ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na walang kaukulang tax stamp at label mula sa Bureau of Internal Revenue. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng humigit kumulang sa 4,082,000 pesos. Kinilala ang mga sospek sa alias na Joe, 30 taong gulang, at alias Abby, 24 na taong gulang, na parehong residente ng Zone 7, Soldier Hills, Patag, Cagayan de Oro City. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 10643 o Graphic Health Warning Law at Republic Act 10863. O Customs Modernization and Traffic Act. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Police Regional Office 12 at patuloy din ang pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa ilegal na produkto, lalo na yaong mga hindi sumusunod sa batas at maaaring makasama sa kalusugan ng publiko, na siyang nagpapakita ng matatag na koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan laban sa mga mapanlinlang at iligal na kalakaran.
Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako niyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emelo F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. 2 high-value target ang naaresto habang tinatayang 3.4 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang joint bypass operation ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patrolwoman Veronica Lagi sa report. Nasabat ang 3,400,000 pesos halaga ng shabu habang arestado ang 2 babaeng high-value target sa isinagawang PNP at Bidea Barm bypass operation sa Barangay Serimanok, Marawi City, Lanao del Sur nito lamang ika-10 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. De Guzman, Regional Director ng PROBAR, ang mga suspect na sina alias Angie, 50 anyos at alias Noraida, 43 anyos na kapwa babae at pawang mga residente ng Sagyaran, Lanao del Sur. Naging matagumpay ang naturang operasyon dahil sa pinagsanib pwersa ng Bidea Barm sa pamumuno ni Bidea Barm Director Gil Cesario Castro, katuwang ang mga personahe ng PROBAR at 4th Mechanized Battalion ng Philippine Army na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect. Nakumpiska rin ang isang malaking self-sealing transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 500 gramo at may halagang nasa 3,400,000 pesos, bypass money, isang cellphone, isang sling bag at isang identification card. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy naman ang PROBAR katuwang ang Bidea Barm sa pagsasagawa ng mga malawakang operasyon laban sa iligal na droga sa lungsod at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Nahuli ng mga otoridad ang isang most wanted person matapos itong maaresto dahil sa kasong qualified rape sa Isabela City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Luis Marie Conde. Arestado isang most wanted person sa Barangay Santa Cruz, Isabela City, nito lamang ika-11 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Kuhutan H. Imlani Jr., Acting Chief of Police ng Isabela City Police Station, ang naarestong suspect na si alias Maman, 30 anyos, may asawa, isang vendor at residente ng Barangay Siasi, Sulu. Ayon kay Police Major Imlani, bandang alas 9:34 ng gabi nang nadakip ang suspect sa Barangay Santa Cruz, Isabela City ng mga operatiba ng Isabela City Police Station. Mahaharap ang suspect sa kasong qualified rape of a minor na may criminal case number na 9614 na inisyu ni Honorable Verna Kate B. Santos, Presiding Judge, 9th Judicial Region, Branch 1, Isabela City, Basilan, noong ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan at walang inirekomendang piyansa. Nasa kustodiya na ng Isabela City Police Station ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang pagpapatupad ng batas upang makamit ang mapayapa, maayos at ligtas na bansa para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Hawak na ng otoridad ang mga nakatalang top 1 regional most wanted person matapos itong maaresto kaugnay sa kasong parricide at murder sa Bukidnon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Isang lalaking tinaguri ang top 1 most wanted person sa rehiyon, probinsya at lungsod kaugnay sa kasong parricide 2 counts at murder matapos ang halos 4 na buwang masusing investigasyon. Kinilala ni Police Colonel Jofet Luntak Kulaway, Provincial Director na Bukidnon PPO, ang suspect na si alias Kentoy, lalaki na sa saktong gulang at residente ng nasabing lugar. Matatandaan na ang kaso ay nag-ugat sa madugong insidente ng multiple murder noong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan sa Sitio Anduhon, Purok 11, Barangay Managok, Malebalay City, Bukidnon, kung saan 3 individual ang nasawi.
Sa pamamagitan ng masusing investigasyon at pakikipag-ugnayan ng Malaybalay CPS sa iba't ibang partner agencies, mga testigo, kaanak ng mga biktima at mga kakilala ng suspect ay matagumpay na naisagawa ang operasyon. Ika-11 ng Setyembre taong kasalukuyan nang inilabas ang warrant of arrest laban sa akusado na pawang walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay nadakip ng mga tauhan ng Malaybalay City Police Station sa bisa ng naturang warrant at kasalukuyang nasa kustodiya ng Malaybalay CPS para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Arestado ang isang pedicab driver na kinilalang street-level individual matapos mahuli sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Butuan City. Narito ang detalye ng report mula kay PSSG Irish Joy Laureto. Timbog sa isinagawang bypass operation ng isang pedicab driver sa Purok 2 Sports Complex, Barangay Libertad, Butuan City, bandang alas 9 ng gabi, nito lamang Setyembre 11, taong kasalukuyan. Kinilala ang inaresto na si alias Long, 19 anyos, may kinakasama at residente sa Purok 11, Barangay Ongyo, Butuan City. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga tinutukoy na street-level individual drug personality. Naaresto ang suspect sa operasyon na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit at Butuan City Police Station 3. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station 3 ang suspect upang harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Patuloy ang Butuan PNP sa kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang advokasya na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Irish Joy A. Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. At bago tayo magtapos sa ating programa, nais ko lang batiin ang Kimat Alibtak at Masiglakan Class of 2020 ng Happy 5th Anniversary. Sana po ay marami pang taon ang ating pagsamahan sa loob ng organisasyon. God bless po. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Gerald Gallardo, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.